Magandang hapon mga kaputukan, magandang umaga sa mga nasa ibang panig ng mundo. Okay, so may nagtanong sa atin mga kaputukan about sa advantages and disadvantages ng reaming. Actually, yung reaming is part of a larger discussion na hindi ko pa nagagawa yung address yung mga fail to feed, no, yung malfunction. Okay, at saka yung mga possible solution. Okay, pero para lang masagot yung tanong sa atin about disadvantages and advantages ng reaming, iiksiyan ko lang to. Pilitin ko wag matouch yung ibang mga bagay. Okay? So, ano ba yung reaming? Pag sinabing pariming mo yung barrel mo para hindi maging pihikan sa bala. Okay. So, basically, pag sinabi mong reaming, ito lang yung dala kong ito lang yung dala kong malapit sa akin ngayon, no? Ito na yung gagawin ko example. Pag sinabi mo reaming, okay? So, yun yung luluwangan ng konti, yung chamber. Take note, chamber lang, ha? Ayun na, yung chamber lang, yung mismo pinapasukan ng bala. So, hanggang dito lang. Ganyan lang yan, ha? Yung chamber mismo, kita nyo naman, no? Hindi yung buong barrel nyo, ha? Chamber lang yon. Hindi kasama yung may rifling na yon. Alright? Okay, so basically, yun lang ibig sabihin nun. Layman's term, luluwangan yan. Okay, para saan? Para ma-accommodate niya yung mga buntis. Yun yung primary, di ba, na dahilan. Okay, primary na dahilan, no? Para ma-accommodate yung mga ibang bala. Kasi yung mga factory naman, pare-parehas na yan ng external dimension, standard yan. Okay? So, yung mga nagre-reload, nagiging pihikan. Minsan yung iba kasi hindi nagre-reprofile. Yung iba naman nagre-reprofile pero meron bewang. O yung may angat dito, no? Yung dito yung buntis dito sa bandang bewang. yung dito sa ilalim ng amo ng shell dito. Okay? So minsan yan tutukod siya ganyan, hindi nagtutuloy ng feed. So pagka lumuwag na ng konti, papasok na 'yon. And pangalawa is of course, may mga nakikita kayo nagpo-post sa mga communities, brand new yung barrel, brand new yung amo, hindi nag-feed. Okay, kasi yung mga baril ngayon, napupuna ko, nung sinukatan ko, nung bumili ako mula yung mga G3, G3C, ano pa ba, yung mga ZZ, okay, meron ako dati ng Shadow 2, at saka yung ngayon, yung gamit ko yung Orange, okay, very, very tight yung chamber. Sinukatan ko yon sa loob, gumamit ako ng digital caliper, masyadong maliit, masyado siyang kumbaga, maliit kumpara doon sa mga ibang 9mm ko dati. Okay? So, kaya pala, pag humaba lang ng konti, panoorin nyo, hanapin nyo yung video ko, yung comparison ko ng mga ammo na factory at saka mga reload. Iba-iba minsan ng overall length o yung OAL. So, pagka tight yung chamber nyo, mula dito sa feed ramp, no? Sa ramp, tumutukod na ganun yon nang hindi pa nakakapasok doon sa extractor kasi nga medyo tight. So pag nagpariming ka, luluwang siya ng konti. Swabe yung pagpasok. Alright? Oh. So yun yung advantage, no? Hindi na mapili sa OAL yung barrel nyo after na reaming. At the same time, hindi siya namimili masyado ng basyo. Huwag lang naman sobrang buntis talaga. Okay? Kasi masama din sa reaming yung masyadong maluwag. Okay? Kasi lalaki yung unsupported. Tapos lalaki expansion nung brush nyo. Tapos kung luma na, maraming beses na naiputok, syempre may limit lahat ng material. Baka mamaya mag-explode na yung shell nyo during firing. Okay? Ngayon, ano yung disadvantage? Ang disadvantage niya, simple lang. Pagka masyadong malaki yung butas nyo, mag-expand yung basyo nyo, tapos kung hindi kayo nagre-reprofile ng basyo bago magpa-reload, or yung reloader nyo, hindi kayo, o kaya kung kayo nagre-reload, kung hindi kayo nagre-reprofile bago kayo mag-reload, hindi nyo magagamit sa ibang basyo na yung basyo nyo sa ibang barrel na meron tighter na chamber. Okay? Kasi nga, nag-expand yung shell nyo. Naalala nyo way back yung mga lumang Glock? Kaya di ba ang Glock dati, sabi nila, lahat kinakain. Kasi ang taas ng tolerance eh. Kaya lang, pag pinutok mo sa Glock yung basyo, hindi mo na magagamit yun sa, wala nang gustong nun, gumamit sa ibang baril no, kasi hindi ka kasya. Okay? Kaya pag galing sa Glock, kaya dati bibili ka ng basyo. Ang tanong lagi, pinutok ba sa Glock yan? Kasi pag pinutok sa Glock, ang bibili lang nun, yung mga naka-Glock din. Kasi pag ginamit mo sa ibang baril, lalo na sa 1911, naku,
hindi pumapasok. Kailangan i-reprofile mo eh. Dati, yung mga nagre-reprofile, naniningil na extra yung mga nagre-reload. Pagka gusto mo ipa-resize yung ano mo, basyo mo, may charge. Additional charge yun dati ha. Dati, ewan ko ngayon. Okay? Oh. So, yun lang. Ganun lang kaiksi itong video na to. I hope nakatulong kahit paano. At huwag niyong gawin po itong mag-isa. Kung kailangan nyo na rimming sa tingin nyo dahil mapili masyado yung baril nyo, dali nyo po sa reputable gun store, gunsmiths. Marami po tayong mga gunsmiths na magagaling. At the same time po, kung ako mismo personally, may re-recommenda ako sa inyo po, mga nasubukan ko na, tsaka mga kakilala. Sabihin nyo lang pag nag-message kayo sa akin, taga saan lugar kayo, hanapin natin yung gunsmith na pinakamalapit sa inyo. Kasi yun yung maganda, yung gunsmith mo malapit sa iyo. Yun lang po. Ingat po kayo lagi. Kita-kita tayo sa range. Pasensya na kung bihira ang video. Busy tayo sa trabaho at the same time, nagpagaling ng konti. Kung napanood nyo yung last video ko 2 months ago, mga June yata yung huli kong laro, medyo na puwersa eh. Okay. Sige mga kaputukan, susunod ulit. Bye bye.